po mga ka-farmland, nandito po ako sa Chaong, Quezon at nandito po kami sa Ticob Lake. So, ang property po ay malapit po dito sa Ticob Lake. So, ayan po yung bundok ng Chaong, Quezon. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung Ticob Lake. Ayan po. Ayan po yung Ticob Lake. At yung bundok na nakikita nyo, yan po yung Mount Banahaw. So, napakaganda dito. Ang ganda po ng location. Kahit po sobrang init ng panahon, ang simoy po ng hangin, ang lamig. Tapos, ayan po, oh, meron pong mga floating diyan. Siguro yan po yung mga fish cage po. Ayan. May property po na ipinagbibili dito na dito lang po. Along Ticob Lake lang po. Ang property po ay titulado. Clean title po. Buhay po yung nakapangalan sa titulo. So, ang papunta dito sa Ticob ay diretsuhin po yung kalsada na yan. Paikot po. Ang kagandahan po ay dinedevelop na po. So, may kalsada na po papunta dito. Dinedevelop po yung kalsada papunta dito sa babaan sa Ticob Lake. Kumbaga siguro gumagawa po sila yung pinaka-port. So, tayo na sa pinaka-property. Ang ganda po ng view dito kasi 360 degree. Kaliwat kanan po, ayan. Ayan, Mr. Kapamland. Ano siya? Rest day. So, kaya sinamahan ako dito. Ayun po ang Sierra Madre. So, nandito po yung pinaka-property. Ayan po. May ginawa pong pinaka-view deck dito. Tapos, meron pa din po doon. So, ayan po ang Mount Banahaw. Ayan po, nandyan po yung may-ari ng lupa at kami po ay direct po sa may-ari ng lupa. So, ang property niya ay yan. At ito lang po yung Ticob Lake. Ito bagong develop po yung kalsada. May signal ng cellphone, internet connection. Located po yan sa Barangay Ayusan 1. Ito na po yung start ng pinaka-property. Yan po yung ano? Ito mismo. Opo, yan. Ayan, kasama po yung kubo-kubo na yan. Opo, yan. Ayan, ito po pala ay Tabi sa kapila. sagingan. So, ito po yung pinaka-property. Ito pong mga saging na ito. Ay, hindi po yan. Dito Hindi. po yan. Patagilid po. Patagilid Patagilid po. Punta natin yung tabi. Ay, kanino po yung may bakod? Sa akin po yan po pala. Hindi, nilagyan lang mo. Gawa ng ginadaanan. Okay. Pero ito po, pero pag ganun po siya. So, ito yung pinaka-property. Tapos, ito po yung Ticob Lake. Yan po yung kalsada. Ito po ay may barangay po dun sa kabila. Sabi halos ano na daw yan. Abot na ng ulahan. Kalsada. Oo. Okay. Patagilid po dito yung property. Nandun po yung pinakamuhon. So, napakalapit na po niya dun sa area ng kalsada. Ito, papasok na po yun dito. May bakod doon. Simula doon sa bakod. Oo, sa kapila ko yan. Yun. Ito po ay papaya, tsaka po niyog at saging. Kaya pati yung makikita nyo yung dyan sa kabila. Yung maliliit na binigyan. Ito po ay 2 hektarya. 2.2. 2.2 hectares po ito. Flat and slope. Di naman siya totally dahilig lang siya. Ito po, kasama pa yung bahay? Hindi o. Yan, dyan ang tabihan yan. Boundary. Yan, yung mga niyog. Okay, yan po yung mga niyog na yan. Yan po yung boundary ng property. Ito po ba may mga muhon na?
Yeah, meron ro dyan sa may puno na yun. Yung pinakatabi. Okay. Sige kuya. Etong papaya sa'yo. Oh, yeah. Tama ko. Ano pong tawag sa papaya na yung Red Lady? Red lady. Oh. Ayan po. Ito po ay papaya na Red Lady. Bantayin ba kuya ang Red Lady? Hindi na. Ayan. Ayan po yung muhon ng property. Ayan. Yan po yung pinaka-boundary. Ay 2 meters ano po? May daan niya papunta. May daan. 2 meters po. Yan po yung right of way. Tapos ito po yung pinaka-property. Papunta yan. Ito po yung pinaka-daan ano? Yan, ito po. Yan po yung pinaka-property ni Sir. 2.2 hectares po. Sir, ano yan? Puno yan ng mga papaya? Ito pong farm ni Sir ay puno po ng kalabasa, papaya at nyog. Pa letter L. May linya po ng kuryente. Ayan po, ito po ay ang area po ng papaya at kalabasa. Yan po yung property ni Sir. Dito ay kalabasa ang mga nakatanim. Ayan, ito po yung loob ng property at mga saging na saba po ito ano. Tsaka po papaya. Tsaka po mangilan-ngilan ninyog. Ito po may source din po ng tubig. Nawasa po dito. Ayun, madami pa rin po mga papaya doon. So puno po ng papaya tsaka po ng mga saging. Ang mga nyog po ay bagong tanim pa lang po. May konti pong mahogany. Tas ang mga niyog po ay bagong upo pa lang. So ilang taon na lang po at bubunga na. Tapos ang property ni Sir ay pa letter L. Pagdating po doon, padiretso na po doon. Ayan po, magle letter L na po ito. Padiretso po dito sa pinaka-property. Kasama na po yan. Kasama na po yun sa lupa ni Sir. Kasi po, ang lupa po ni Sir ay pa letter L. Nahahabid na ang Paanica farmland. Ayan po, ito po ay madaming papaya. Yan, papaya. Ito yan po ang linya ng kuryente. Mga nyog. So may income po ito at yung mga tanim ni Sir na mga papaya, yan po ay ibinabiyahe niya kasi siya po ay located po ngayon, nag-stay po siya sa Kalamba. So dinideliver po niya doon kasi itinitinda niya. Ito yung sa area dito malapit na pong mamunga. So namumunga na pala ang mga nyog. Yan, kasama pa po yan sa property. Meron din po pala itong rambutan. Yan, ang mga rambutan po yan. May langka. Ito po ang nakakasakop ay Barangay San Pedro, Chaong, Quezon po. Sir, tanda mo kung ilang puno ng nyog? Ilan, sir?
Ah, 2,000? Ah, ang dami po pala nitong ano, na itinanim si sir. Ang mga nyog. Ay, ang rambutan sir, tanda mo kung ilan? Ah, hindi na bunga, sayang. Oh, baka po lalaki. So, ito po yung pinaka-boundary ng property, itong mga langka. Kasi iba na po yan sa nanay niya na. Tapos dito po yung boundary ng property ni sir. Meron pong barangay road pa dyan kasi kumbaga dito lang kami nagdaan sa may bagong develop na kalsada sa may Tico Lake po. Pero yung pinaka-barangay niya, yung bungad talaga is naandyan. Yung barangay San Pedro. Ayun, ito po. Saka pa po ito ng property at yun naman po yung bundok po ng... Anong bundok yung kuya? Ah, ayan po yung kabila po ng bundok na yan ay Lipa, Batangas na po. Yan. Mabuti nga po hindi masyadong masukal, ganyan lang. Madami. Andyan may bukod pa pong pinagbibili na maliit na area, yung 1,200 square meter din. Kalapit po nitong 2.2 ni sir. Sa mga pinsan niya po yun ipinagbibili. Ito po ay ang property ni sir na 2.2 hectares, clean title po, flat land at overlooking po ang bundok Banahaw at bundok po ng Chaong. Pwede po itong gawing i-subdivide po ito. Napakaganda po nito pag na-develop kasi po gawa po ng Tico Lake. Yan, ito po ay kasama pa po sa property. Pasok po kami dito at titingnan namin dito yung pinakamuhon ng property. Ayan, patag na patag po ito mga ka-farmland. Ayan po yung may-ari ng lupa at hinahanap po yung muhon. Yung muhon ng property. Nandiyan yung muhon, kuya? Ayan, padiretso po diyan itong pinaka-property. Yan na po yung boundaryhan. Ayan, napakadlawak po nito, 2.2 hectares na ang tanim po ay niyog, saging at papaya. So, ayan po yung bundok. Yan po yung boundary ng bulak.
Malaki din po ang income ni Kuya sa saba. Tsaka po sa mga papaya. Tapos ayan, ang nyug niya meron na pong mga bunga. Madami pala talaga ang nakatanim. Pinuno ni Kuya ng tanim na na nyug. Anong variety ng Kuya? Ng iyong langka? Panggulay lang yun. Akala ko Doon ko lang dinadala sa amin. Ginagayat na sa ulam. nagtitinda ka po sa palengke? Opo. Nasa yung pinakamuhon dyan? Ayun, doon sa... Ayan yung pinakamuhon sa may Madre Cacao. Ano eh. Oo, nandyan. Dito yan eh. Natabunan na. Ayan, ito po ang property na 2.2 hectares. Clean title po. Located po dito sa barangay San Pedro, Chaong, Quezon po. Ito po ay so ituturo sa atin ni Sir kung saan yung pinaka magiging barangay road. Ito po ay 1,500 pesos po per square meter. Negotiable naman, kay Sir na lang po kayo tatawad. Yan, ito po yung mga boundary ng property. So, ituturo lang sa akin ni Sir yung pinaka magiging kalsada dito sa pagitan nila ng nanay niya. So, ayan yung pinakadaan papunta sa pinakakalsada. Doon sa San Pedro po. Ay, nung una, bumili ka. Ikay sa kalsada para Ayan na po yung pinaka-boundary nila ng property ni Sir at ng nanay niya. Ito po yung 2.2 hectares yung paganyan. Tapos pabalik po kami sa may kalsada doon sa may along ng Tico Lake. Wala namang problema sa daan. Oo, napakalapit. Ang taba ng pagkalupa. Talikuran nga po yung pwedeng maging daan. Harap at likod. Nasa 1.5 po na puno ng nyug. Ang daming tanim. Yan. Kasi yung pagitan ng nyug na tinanim ni Sir, maliit lang ang pagitan. Siya na mismo nagtanim, nasa 1,000 daw yung mga bagong tanim, bukod pa po yung mga namumunga na. Ito mga bago palang bubunga. Barangay San Pedro, Chaong, Quezon. Along Tico Lake, tsaka Mountain View. Ito po ay 1,500 pesos po per square meter. Kayo na po bahala mag-usap na may-ari about po sa negotiation. Clean title po, buhay po nakapangalan sa titulo, walang utang sa buwis. Pero yung flat road niya sa Ayan, nandito na po kami sa may kalsada po na malapit sa Ticob Lake. Ayan ang Ticob Lake. Ayan. So, yung pong property ni Sir ay ayan. At ito na lang po yung kalsada. So, mga 15 meters lang po yung layo niya sa pinaka main road. Ayan po. Yun po, Mount Banahaw at ang Ticob Lake. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.